Purihin natin man na Panginoon, tayo manalangin, dakila at mapagpala naming Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, mahal na Panginoong Hesus, sa unang dalangin ng aming minamahal na pastor, mahal na Panginoon, maraming salamat sa ng panahon pinakalob mo sa amin sa araw nito. Mahal na Panginoon, hallelujah. At una tigit sa lahat, mahal na Panginoon, patawarin mo kami sa lahat ng aming mapagkukulang sa iyo, pagkamali, pagkasala namin sa iyo, mahal na Panginoon. Sa lahat ng mga hinano, Diyos ang banal, hallelujah, pakalinisin mo kami sa mga oras na ito, mahal na Panginoon. At dalangin namin, Diyos, basbasan mo ang aming pag-aaral sa iyong mga banal na salita sa araw nito. Buksan po, Diyos, ang mga banal, lahat, pakinig at pangunawa, mga kapatiran namin para sa iyong banal na salita sa araw nito. At yun din, O Diyos, iyong banglingkod sinang akin. Wala akong magagawa, sa iyo lamang ako umaasa, mahal na Panginoon, na magkaroon ng sapat na karunungan upang magpaliwanag ng iyong banal na salita sa mga kapatid ko sa araw nito. Hallelujah, mahal na Panginoon, lakipan mo ng pag-ibig at kapangyarihan, O Diyos, ang iyong banal na salita sa araw nito. At sa lahat ng uri na gawa ng kaaway, sama-sama namin sinasaway sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah, kasal in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Tayo po mga kapatid ay mag-aral sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. At ang sabi ng Bible, mga kapatid, paano tayo makatanan kung ating pababayaan ang ganitong dakilang kaligtasan? Amen. So, ang sekreto upang tayo po ay matawag na isang managumpay na Kristiyano, kinakailangan nating laging nasa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Wala pong makahadlang sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hindi pwedeng pigilin ng tao ang pagpupuri sa Diyos. Sinong magpuri sa ating mahal na Panginoon pagka hindi tayo magpuri? Alangan namang mga bato magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya patuloy at patuloy ang gawain sa lugar na ito. Walang pwedeng pumigil. Amen. Ito'y hindi gawain ng tao. Ito'y hindi gawain ng sino man, kundi ito'y gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen? Alam nating mahirap ang paglilingkod sa ating takong Diyos. Maraming mga problema ang nakapaikot sa atin. Subalit, hindi natin pwedeng isandal doon ang ating pananampalataya. Amen? Hindi natin pwedeng ipakatiwala doon ang ating pananampalataya sa mga na mga nakapaikot sa atin na mga problema sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Walang pinakakaiba, mga kapatid. Amen? Ito'y katulad ng isang pelikula na hindi maaaring magawa ang isang pelikula kapag walang bida at walang kontrabida. Amen? Hindi maganda tingnan. Kaya natural sa atin, habang tayo po'y nakipaglaban, habang tayo po'y nakipagbaka, mga kapatid, kinakailangan ipagtanggol po natin ang salita ng Diyos. Amen. Kaya sabi ko kanina, hindi pwedeng pigilin ng tao ang gawain ng ating mahal na Panginoon. Dahil ito'y sagrado, banal, ang pagkatawag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang gawain sa lugar nito, mga kapatid, hindi tayo ang naglagay po rito. Amen. Hindi yung simang tao, kundi ito'y kalooban ng ating mahal na Panginoon na magkaroon ng gawain sa lugar nito para sa mga taga rito na gusto na maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Sa mga taga rito na nagnanais magmana ng buhay na walang hanggan. Amen. Sa paglilingkod sa Diyos, wala sa pilitan, mga kapatid. Ito'y sa mga may gusto lang na magmana ng buhay na walang hanggan. Sa mga may gusto lang pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Pwede kang dumalo kung gusto mo. Pwede ka rin hindi dumalo kung gusto mo. Pero ang sinasabi po natin dito, lagi nating ugaliin na pinakapagkain po natin ang salita ng Diyos. Amen? Dahil ito lang ang paraan, mga kapatid, upang tayo pong lahat ay maging managumpay na Kristiyano. Ito lang ang paraan, mga kapatid, upang tayo mapapasama sa rapture.
Amen. Kung nung araw mga kapatid, ang pangako ng Diyos sa bawat isa sa isa sa mga Kristiyano ay lupang pangako mga kapatid. Amen. Noong mga panahon na yan, sa panahon ni Moses mga kapatid, napakaraming mga hadlang sa mga Kristiyano noong araw. Kaya dahil sa mga circumstansya na yan na nakapaikot sa kanila mga kapatid, nadaya sila ng kaaway. Kaya yung panahon na yan mga kapatid, sa panahon nila Moses, halos 24,000 souls na mga Kristiyano ang nakarating lamang sa lupang pangako mga kapatid. Kung di magkamali, si Joshua lamang at si Caleb. Maging si Moses, hindi sinabi sa Biblia nakarating sa lupang pangako bago siya binawian ng buhay. Bakit nangyari yun mga kapatid? Dahil sa pagsagana ng katampalasanan ng mga tao noong mga panahon na yan, bunga ng kakulangan sa pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bunga ng kakulangan sa pagkaunawa patungkol sa paglilingkod sa Diyos. Bunga ng kakulangan, mga kapatid, sa pag-intindi sa kaligtasan. Ang paglilingkod sa Diyos hindi igawang biro. Kasama na natin dito, kalakip na natin dito ang sakripisyo. Pagtitiis, mga kapatid, dahil ayon sa Biblia, ang magtiis hanggang sa wakas, yun lamang ang maliligtas. Lalo sa panahon ngayon mga kapatid, hindi po natin nalalaman ang ating panahon kung anong uring pamumuhay ang ating hinaharap sa darating. Amen. Eh, nung araw mga kapatid, maganda pa ang patakaran ng gobyerno. Hindi po ba? Ay ngayon, anong ginagawa ng gobyerno? Yung mga drug addict, pinapatay na. Amen. Paano magkaroon ng kaligtasan yan? Paano makapagsisisi yan? Paano magman ng buhay na walang hanggan yan? Dahil pinapatay mo na. Sa halip, ilapit sa Diyos, maglingkod sa ating mahal na Panginoon upang sila makapagpalain, makapagsisi, mga kapatid, mapatawad ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi na sila makapagsisisi dahil pinatay na sila. Amen. Kaya napakalungkot at napakahirap at grabe ngayon, unti-unti na tayong pinapabagsak ng Diablo. Ngunit doon sa mananatili, sa pagsunod, sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, exempted na tayo doon. Hindi na, wala na tayong pangamba. Amen. Dahil bago dumating ang matinding kapighatian sa mundo pong ito, tayo po ng mga Kristiyano na patuloy na sumusunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi ibig na Diyos na tayo po ay mapahamak. Kaya ang sekreto mga kapatid, yung ating palagi at panatili po natin sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na bago dumating ang matinding problema, bago dumating ang kapighatian mga kapatid, tayo po ay kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoon. At yun pong mga maiwanan na sila po ay makaranas ng matinding problema, matinding kapighatian at kahirapan sa mundo pong ito. Tandaan po natin mga kapatid, tayo mga Kristiyano, habang tayo po ay narito mga kapatid, wala po tayong totoong kasiyahan sa buhay. Minsan malungkot, problema, kahirapan sa buhay ang ating hinaharap. Ngunit ang lahat ng yan mga kapatid, kung ikumpara po natin sa pagpapalang darating sa atin, sa pagpapala ng mga pangako ng Diyos, walang kwenta yan. Mga material na bagay, walang kwenta yan. Kung ikumpara po natin sa pagpapalang naghihintay sa atin sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Napakapalad po natin mga kapatid sa lahat ng mga nanatili, mga kapatid, sa pananampalataya, sa lahat ng mga sumusunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon ay naghihintay na sa atin mga kapatid ang pangako ng ating dakilang Diyos. Amen. Palapakan po natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hebreo 2, 3 at 4. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kabanata 2, ang talatay 3 at 4. Paanong makatatanan tayo kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan na pinangusap ng Panginoon noong una ay pinatunayan sa atin sa pamamagitan ng mga nakarinig, na pawang sinasaksihan naman ng Diyos na kasama nila sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan
at ng saganang kapangyarihan at ng mga kaloob ng Espiritu Santo ayon sa kanyang sariling kalooban. Amen. Kaya sinabi natin kanina mga kapatid, ito yung sariling kalooban ng Diyos. Hindi natin ito gawain. Hindi ito gawain ng tao. Ito ay gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nakakalungkot isipin mga kapatid na tayo po naman nagsisikap na mayroong ilan na gustong patigilin tayo. Pero sabi ko, hindi pwedeng tigilin ito ng tao. Diyos lamang pwedeng makapigil. Sapagkat siya ang naglagay ng gawain sa lugar nito, kinakailan natin sumunod kung nais nating pagpalain ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. May plano ang Diyos sa lugar nito, mga kapatid. Hindi lang natin alam. Ang Diyos patuloy at patuloy na gumagamit ng mga tao para lumago at umunlad ang gawain sa lugar nito para sa mga taga rito, mga kapatid. Amen. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, nais ang ating mahal na Panginoon na yung mga Kristiyan hindi na mahirapan. Ito na ang pinaka-midweek service po natin, mga kapatid, sa mga taga rito. Hindi na ito Bible study. Dahil ang tinatawag na Bible study, mga kapatid, doon yun sa mga liblib na lugar, sa mga taong kinakailan hasikan natin salita ng Diyos upang sila ay makakalam. Amen. Pero lahat na rito ngayon, mga matured Christian na. Amen. Amen. Marami ng alam sa salita ng Diyos. Ang kailangan lamang natin, mga kapatid ko, ay manatili po tayo sa pagpupuri. Amen. Yun na lang kailangan po natin. Sumunod, gumawa, gampanan ang tungkulin, kung ano natin magagawang mabuti sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, sumuporta na lamang tayo. Iyan ang ating magagawa. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, pasalamat po tayo mga kapatid ko. Sa ngayong panahon, kulang na kulang ang manggagawa. Amen? Kulang na kulang. Kasi napakaraming gawain sa ngayon. Kaya, mag-request ka ng preacher, mabuti kung padalhan ka. Mag-antay ka na ilang taon. Amen? So, sino mahirapan? Yung mga kapatiran. Amen? Sila ang magsasabi. Magtiis sila na malayong lugar. At least ito, kalooban ng Diyos, magkaroon ng gawain sa lugar nito para hindi na mahirapan ang kapatiran. Hindi na sila lalayo, pupunta kung saan-saan. Nandito na lang. Amen? Kumbaga sa pagkain, kakain na lang tayo. Mayroon nang nagluluto. Amen? Mayroon nang naghahanda. Tayo, kakain na lang. Hindi ba masarap yun? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya napakapalad niyo mga kapatid. Sa pagpapala, tayo pinagpapala sa lugar nito. Dahil may mga taong may mga taong ginagamit ang ating pinakamamahal na Panginoon para yung mga taga rito pagpalain din. Amen. Amen. Eh kami, ano magagawa namin kung hindi kami suportahan ng kapatiran? Wala naman tayong anak buhay, walang trabaho. Amen. Kaya kung hindi tayo magtulungan, hindi magkakaisa, hindi maging maganda ang takbo ng gawain. Kailangan natin ang unity, pagkakaisa, para kakalago, ikaunlad ng gawain, para lahat malakas, maging matatag, matibay sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Yan ang nais ng ating Diyos, yung pagkakaisa, yung unity. Kahit sa lugar, kung walang pagkakaisa, mga kapatid, hindi mabuti tingnan. Amen? Amen? Palakpakan po natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yan, ano pa sabi rito? May pangako ang Diyos. Amen? May magandang pangako ang ating pinakamamahal na Panginoon sa mga matiisin. Sa mga nagnanais maglingkod sa ating daklang Diyos. Maganda ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sagrado ang pagkatawag sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun lang mapabilang po tayo sa tunay na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Napakalaki ng pagpapala para sa atin. Amen? Napakalaking pagpapala na para sa atin. Tayo na ang pinakamaswerteng tao sa mundo pong ito. Hindi tayo kayang pantayan ng sinumang taong mayaman sa mundo pong ito. Kasi mga kapatid, doon sa pangako ng Diyos,
tayo ang mayaman. Ginto, aapakan lamang natin yon. Amen? Amen? Natural lang dito sa lupa, naghihirap pa tayo. Pero pagdating ng panahon, tayo pa maging matagumpay, mga kapatid, yung kahirapan na yan, iiwanan na po natin yan. Pupunta tayo sa isang lugar na kung saan ipinangako ng Diyos yung napakayaman na tayo. Wala ka nang hanapin, wala nang paghirap, wala nang pagsubok, wala nang kapighatian. Ang lahat, mga kapatid, inilaan ng ating mahal na Panginoon para sa isang totoong lingkod ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Juan 10:28. Dito po sa aklat ng Juan, Kabanata 10, ang talatay 28. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanmay hindi sila malilipol, at hindi sila agawin ng sinuman sa aking kamay. Amen. Amen. Palakpakan po natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, mga kapatid, nasabi ko kanina, kung sa pagpapala, tayo na ang pinagpala. Amen. Walang panama yung mga milyonaryong tao. Yung mga milyonaryong tao, yung mga presidente, mayaman, pero mas mayaman pa tayo. Kasi, mga kapatid, yung yaman nila, hindi yun makapagliligtas sa kanila. Amen? Walang kinalaman sa kaligtasan ang pera, ang material na bagay o ang kayamanan. Walang kinalaman yan sa kaligtasan. Dahil ang Diyos, hindi tumitingin sa kayamanan. Amen? Hindi tumitingin sa laki ng tao, sa taas ng tao, sa liit ng tao, mga kapatid, hindi sa karunungan ng tao, ang tumitingin ng Diyos, kundi sa ating mga puso. Yung ating pananampalataya. Yun ang tinitingnan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi porke mayaman ka, ligtas ka. Hindi dahil sa matalino ka, ligtas ka. Hindi po, mga kapatid. Kundi ang ating pananampalataya, magdala sa atin, maghatid sa atin sa langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Napakapalad po natin, mga kapatid, ayon sa ating nabasa. Sabi rito, Sabi rito kanina, at sila'y bibigyan ko ng walang hanggang buhay. At kailanmay hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Bakit pa tayo malungkot? Bakit tayo mag-alinlangan, mga kapatid? Sa ganitong klaseng pangako ng Diyos, mga kapatid, ito po ay mahalaga. Maaring madaling sabihin, subalit, mga kapatid ko, kung ating unawaing mabuti, mga napakalagang bagay ito, itong ating kayamanan, yung pangako ng ating teklang Diyos, kahit kailan, sabi niya, hindi sila malilipol. Amen. Amen. Kahit kailan hindi tayo malilipol, ibig sabihin, mga kapatid, hindi tayo hahatulan sa apoy ng impyerno. Amen. Tayo po ang tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Ang sabi ito, kapag tayo nanatili kahit kailan, hindi ka maagaw ng kaaway sa kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi ba masaya yun? Pakinggan. Kapag tayo nanatili sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, ipinangako ng Diyos ang masagang ng pagpapala, kahit kailan, hindi tayo malilipol, at kahit kailan, hindi tayo maagaw sa kamay ng Diyos. Amen. So, napakagandang alalahanin yun, mga minamahal. Kaya sabi natin kanina, yun lang na mapabilang ka sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon sa tunay na gawain ng Diyos, isang malaking pagpapala na yan. Ay lalo na kung ikaw ay ginagamit ng ating mahal na Panginoon. Amen? Tumulong, sumuporta, para lumago ang gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Yun lang nga, mga kapatid, tawagin ka isang mga awit sa basa ng Diyos. Sagrado po yun, mga kapatid. Napakataas na antas sa pagkatawag yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Preachers ka, finest ka. Yung uniforme nyo, yun ang naging dahilan para kayo maging managumpay na Kristiyano. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon.
Kaya hindi masasayang yung ating sakripisyo, mga kapatid, yung ating pagtitiis, yung ating pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang lahat ng yan may pakinabang. Amen. Amen. Nung araw, wala kaming alam po dito, mga kapatid. So, balas Diyos ang nagbigay sa amin ng karunungan para isalin po namin ang aming nalalaman. Dahil sabi sa Biblia, yung tinanggap mong libre, kailangan ibahagi mo ring libre. Amen? Amen? Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga kapatid, sa ating paglinig sa ating malapangan, huwag tayong mag-anilangan. Amen? Dahil yung pag-anilangan, mga kapatid, yun ang maging sanhi para mawala ka sa ating pinakamamahal na Panginoon. Katulad ni Pablo, ang sabi ni Pablo, hindi sa kagaya ng sumusuntok sa hangin. Amen? Ibig sabihin siya, sigurado na siya ay nasa ating mahal na Panginoon. Sapagkat alam niya, may mga pangako ang Diyos. Ang sabi niya, hindi na siya tumitingin sa mga bagay na nakikita. Amen? Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay mayroon pong katapusan. Subalit yung mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Amen. Ang buhay na walang hanggan na pangako ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin na malakas ang ating banal Panginoon. Ikalawang Korinto 4:18. Ikalawang Korinto 4:18. Ito po saklat ng ikalawang Korinto Kabanata 4, ang talatay 18. Samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nangakikita, kundi sa mga bagay na hindi nangakikita, sapagkat ang mga bagay na nangakikita ay may katapusan, tatapwat ang mga bagay na hindi nangakikita ay walang hanggan. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So, biblical po yung ating binanggit kanina dito, mga kapatid ko, nasa banal na kasulatan. Si Pablo, hindi siya tumitingin sa mga bagay na nakikita. Amen? Kundi siya po ay tumitingin sa mga bagay na hindi nakikita sapagkat alam niya ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Ang langit at buhay na walang hanggan. Parang si Moses, mga kapatid. Amen. Kung tutusin, mga kapatid ko, si Moses ay sila po ay mayaman. Siya po ay isang anak ng hari. Pero hindi siya natakot. Na hindi niya sundin yung utos ng hari. Mas ninais pa niya na sumunod sa kalooban ng Diyos kaysa sumunod siya sa kagustuhan ng hari. Sapagkat ang kanyang ninanais ay magmana ng buhay na walang hanggan. Amen. Ayan din ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Kinakailan nating tumalim at sumunod sa ating pinakamamahal na Panginoon bago tayo sumunod sa tao. Amen? Bago tayo maniwala sa tao, bago tayo sumunod sa tao, bago tayo makinig sa tao, sa mga distraction mo yan, mga kapatid ko, mas una mo nating sundan ang kalooban ng Diyos. Dahil alam natin, doon tayo pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen? Hindi maaaring magkamali ang Biblia. Amen? Dahil ito'y sagrado. Ito'y salita ng Diyos. Amen. Amen. Kaya nga ang mga pastor, hindi natatakot na pasukin ang lungga ng mga abusayap. Ha? Kahit napakapanganib na lugar. Dahil alam niya, kasama ang Diyos sa anumang bagay na kanyang gagawin. Amen. At kapag kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, walang magtatagumpay laban sa atin. Kahit sinong masamang tao, mga kapatid, hindi sila magtagumpay laban sa atin dahil mas makapangyarihan ang ating pinakamamahal na Panginoon na siyang kakampi po natin sa lahat ng bagay. Amen? Kakampi po natin sa lahat ng bagay. Ngunit pag tayo po'y sumalugat, mga kapatid, hindi tayo maging kakampi ng Diyos. Magiging kaaway pa tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon kapag tayo ay sumalungat sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya kung nais natin na tayo po, mga kapatid, maging mananagumpay na Kristiyano, kung nais natin tayo pagpalain, mga kapatid, patuloy at patuloy, mga kapatid, na tayo po ay maglingkod sa Diyos.
Patuloy na tayo magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil yan lamang ang tanging paraan, mga kapatid, bago dumating matining kapighatian, mga kapatid ko, exempted tayo doon. Kaya ipinangako ng ating mahal na Panginoon na hindi tayo ipapahamak. Sorry po. Pangako ng Diyos, mga kapatid, hindi tayo pwedeng mapahamak. At kahit kailan, hindi tayo aagawin ng sinuman sa kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon kung tayo manatili lamang. Amen? Amen? Kaya unawain nating mabuti, mga kapatid. Kahit mismo kasama natin sa bahay, uusigin pa tayo. Dahil, anong dahilan? Kulang sa pagkaunawa patungkol sa kaligtasan. Amen? Kaya ang ating magagawa riyan, mga kapraktisan po natin. Dahil hanggang doon na lang ang kanyang pananampalataya. Ipanalangin po natin yan para lumago ang kanyang pananampalataya, mga kapatid, upang lahat ay sama-sama magmana ng buhay na walang hanggan. Ang labanan, mga kapatid, hindi ito literal na labanan. Ito ay spiritual na labanan. Hindi pwedeng labanan natin ng ngipin sa ngipin ang labanan. Kinakailangan po natin sa Biblia o sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon na kinakailangan tayo ay mapagpahinuhod at magpakababa lamang sa harapan ng Diyos. Amen. Amen. Para tayo magsilbing ehemplo, magsilbing magandang halimbawa para sa mga tao. Amen. Hindi pwedeng tayo pong makitaan ng kasamaan. Kinakailangan ipakita po natin na tayo po ay tunay na Kristiyano. Tunay na tayo po ay may pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang pag-ibig sa Diyos, mga kapatid, ayon sa Biblia, ay pag-ibig sa kapwa-tao. Pagsunod mo sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, ay tanda ng pagmamahal po natin sa ating dakilang Diyos. Amen. Pumalakpak muna tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Marami na tayong experience dyan, mga kapatid. Mayroon akong kasama dati sa Manila. Nang dahil sa tisod, nawala sa ating mahal na Panginoon. Ito'y napakainit na Kristiyano, mga kapatid. Napakasipag siya sa hayo. Amen? Sa Manila kasi, mga kapatid, nung time po namin, pagkatapos ng overnight, naghahanda na kami, grupo-grupo, para humayo. Yung tao na yun, yung kapatiran na yan, napakainit mag-share sa mga kapatiran, sa mga unbeliever. Amen? Ngayon, dumating ang panahon, mga kapatid, na ginamit ng diablo yung kanyang tatay, dahil unbeliever ang kanyang tatay, hindi pa ligtas. Pero yung ating mahal na kapatid, ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon, may sakit siyang hipa. Pinagaling ng Diyos. Kaya yun ang naging daan para siya'y makakilala sa Diyos. At nung siya'y nakakilala sa ating mahal na Panginoon, naging mainit siyang lingkod ng Diyos. Walang tigil, araw-araw siya po ay humahayo. Hindi rin siya nag-absent sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lagi siyang present. Present siya ng Miyerkules, dumadalo siya ng Friday, dumadalo ng Sunday. Yan lagi ang ginagawa niya. Kaya dahil doon, hindi siya maunawaan ng kanyang mga magulang, yung kanyang tatay, nagagalit. Ano ba yung gawain niyo na yan? Halos wala ka ng panahon na tumulong sa amin. Nagagalit na yung kanyang tatay. Amen. Eh siguro, sa isang pagkakataon, mayroon pong importante na ipapagawa sa kanya. Hindi niya sinunod yung kanyang tatay, nagkat yung kanyang tatay. Siya po ay mahilig magdikit-dikit ng mga litrato ng ating mahal na pastor doon sa kanyang kwarto. Amen. At yung malaking litrato doon ng ating mahal na pastor doon sa loob ng kanyang kwarto, mga kapatid, dahil sa galit ng kanyang tatay sa kanya, sabi ng kanyang tatay, ito pa ang pinakikinggan mo? Ito pa ang sinusunod mo? Sino ba itong tao na ito? Bakit siya ang sinusunod mo? Akong magulang mo, sinusuway mo. Bigla ka mong sinuntok yung litrato ng ating mahal na pastor. Alam niyo, mga kapatid, yan ang simula. Siya po'y nanghina ng lupaypay, hindi na dumalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa dumating ang panahon, yung kanyang karamdamang hipa na pinagaling na ng Diyos, bumalik sa kanya. Nagkaroon siya uli ng karamdaman. Naghirap siya ng ilang buwan. Sabi namin, dahil siyempre kasama namin siya, lagi po namin pinupuntan siya sa bahay. Pinagpipray, sinasabihan namin, Brad, bumalik ka na.
Dahil baka mas malala pa sa'yo mangyayari pag hindi ka bumalik sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Alam mo, sagot sa amin, Brad, darating ang panahon, babalik din ako dyan. Hanggang sa nagpa-doktor, hindi gumagaling, halos naubos ang pera ng kanyang mga magulang, hindi gumagaling, hanggang sa binawian siya ng buhay. Yan ang nangyayari. Kaya nakakalungkot isipin. Pag ikaw tinawag ng Diyos, at hindi mo ginampanan yung tunay mong gawain o gampanin sa ating mahal na Panginoon, salot ang darating sa iyo. Ibig pinagpala ka na, bawiin ang mahal na Panginoon pagpapala na yan sa iyo. Kasi, sagrado ang pagkatawag ng ating pinakamamahal na Panginoon. So, ang mga bagay na yan, isang experience na yan, na hindi dapat tularan, hindi dapat sundan. Dahil pag ginaya po yan, mga kapatid, lalayo, hihiwalay sa atin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Papasok na ang kaaway. At pumasok na ang kaaway sa atin, mga kapatid ko, nasa pakanib ang ating kaligtasan. Sa paglingkod sa Diyos, mga kapatid, kinakain maging wise din po tayo. Dahil tuso ang kalaban. Maraming paraan ang ginagawa ng kaaway para tayo madistract, pahinain, pabagsakin ang ating pananampalataya. Kaya, kinakailangan, lagi tayong nasa prayer. Lagi tayong magpuri sa ating mahal na Panginoon. Lagi tayong manalangin. Araw-gabi, kinakailangan humingi tayo ng tulong sa ating mahal na Panginoon. Na tayo palakasin, bigyan po tayo ng sapat na karunungan, talento, upang masunod po natin ang kalooban ng Diyos. Amen? Para huwag tayo madistract, madaya ang kaaway, hindi huwag tayo malinlang, mga kapatid. Dahil sila, ang mga taong dumadistract na yan, mga kapatid, yan ang kulang sa puri. Kapag nagkulang ka sa puri, papasok na masamang espiritu sa ulo mo. At kung ano na ang gagawin mo. Hanggang sa makapinsala ka na ng mga kapatid mo. Hanggang sa mawala sa mahal na Panginoon. Amen. Kaya tayo mga tinawag ng Diyos, huwag tayong magkulang. Lagi po tayong magpuri kahit sa bahay, mga kapatid. Huwag bumaba sa 1 oras, 2 oras yung ating puri araw-araw. Dahil yun ang ating sandata. Yan ang sikreto para tayo maging matagumpay na Kristiyano. Amen? Amen? Kasi pag wala tayong puri, mga kapatid, madali tayong magalit. Amen? Papatulan natin yung mga taong walang pananampalataya sa Diyos. Sino ang talunan? Tayo. Tayong malulugi. Kasi, nagpapadala po tayo doon sa udyok ng kaaway. Amen? Kaya maging wise po tayo, mga kapatid. Maraming paraan ng kaaway, lalo ngayon. Ang ginagamit ng kaaway ngayon, kahirapan. Number 1 yan. Kahirapan ng buhay. Dahil sa kahirapan, hindi na makapagpupuri ang ilan. Hindi na makadalo ng tamang pagdalo sa gawain dahil sa hirap ng buhay, kinakailangan maghanap buhay, mga kapatid, para makapira at masustusan ang pangailangan sa bahay. Maaring ito ang gagamitin ng ating mahal na Panginoon. Pero darating ang araw, mga kapatid, tandaan po natin, kahit may pira tayo, hindi na natin magamit yan. Amen? Kahit milyonaryo tayo, hindi natin yan magamit tayong mga Kristiyano. Maliban na lamang kung magpadala po tayo doon sa gawa ng kaaway. Pero, tandaan po natin, ang sino mang magpadala sa gawa ng Diablo, ang impyerno ay naghihintay. Amen. Pag dumating ang tatakan, mga kapatid, tandaan po natin, pag wala kang sign ng 666, hindi ka pwedeng bumili. Kahit may pera ka. Ha? Gusto mong magpapaaral ng iyong mga anak, hindi ka pwedeng magpaaral ng iyong mga anak na walang sign ng 666. Lahat ay dadaan sa 666. Amen. Yan ang tandaan po natin. Kinakailangan, bago dumating, matinding kapighatian, handang-handa na tayo dahil anytime, rapture. Ayaw ng Diyos tayo mapahamak, mga kapatid. Iyan ang tandaan po natin. Maging wise po tayo. Huwag nating patulan ng mga taong walang pananampalataya. Dahil pag pinatulan po natin yan, tayo ang mapapahamak. Pag-ibig ang dapat natin ipakita sa kanila. Amen? Amen? Pag-ibig at pagmamahal ang dapat natin ipakita sa kanila para sila mahikayat po natin na manatili sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil kung minsan, mga kapatid, nadadaya na tayo ng kaaway, lalo na kung kulang tayo sa prayer, kulang tayo sa puri, kulang sa panalangin, mga kapatid, kaisipan na ng taong papasok sa atin.
At maaaring magalit tayo, makapagsalita tayo ng masama, mga kapatid, hindi ayaw ng Diyos yung tayo po ay madaya ng kaaway. Kundi tayo maging ehemplo, maging magandang halimbawa para sila ay madala po natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin na malakas ang ating daklang Diyos sa buhay. Meron pa tayong oras, patuloy ang ating pag-aaral. Saan na tayo? Unang Korinto, ikalawang Korinto, 1-2. Ikalawang Korinto 6, talatang 1 hanggang 2. Dito po sa ikalawang Korinto, Kabanata 6, ang talatay 1 hanggang 2. At yamang kalakip niyang gumagawa ay ipinamamanhik din namin sa inyo na huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos na walang kabuluhan. 2. Sapagkat sinasabi niya, sa panahong ukol kita'y pinakinggan, at sa araw ng pagliligtas kita'y sinakluluhan. Narito ngayon ang panahong ukol, narito ngayon ang araw ng kaligtasan. Ito na ang panahon paghahanda po natin, mga kapatid. Huwag na nating hintayin dumating sa atin ang matinding kahirapan bago tayo maghanda. Huwag nating hintayin na dumating sa atin ang kapigatian bago po tayo maghanda. Ngayon pa lang, kinakailangan bawat Kristiyano, bawat isa sa atin, maging maaga po tayo sa paghahanda. Amen. Dahil ngayon ang panahon, mahirap na, hindi natin alam, mga kapatid, kung anong pwedeng mangyari sa atin. Kaya habang tayo may oras, may panahon, may buhay, sikapin po natin, mga kapatid, bawat isa sa atin makapagpupuri ng maayos sa ating daklang Diyos. Amen? Dumalo ng maayos sa gawain, huwag mag-absin. Dumalo po tayo sa araw ng Merkulis, araw ng Friday, araw ng Sunday. Amen? Dito, ang ating midweek service, Huwebes. Dumalo po tayo ng Huwebes, dumalo ng Friday, dumalo ng Sunday, kompleto ang ating dalo. Sigurado ang rapture. Kasama tayo pagdating ang rapture. Amen. Palakpakan po natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya napakapalan po natin, mga kapatid, sapagkat tayo po, mga kapatid, kinasyahan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano pang sabi rito? Si Pablo natatakot. Amen. Ganun din tayo, mga kapatid. Ayaw kong magpagal tayo ng walang kabuluhan. Amen. Amen. Mas kung nais ng ating pinakamamahal na Panginoon, tayo po ay pagpalain. Lahat tayo, nais naman nating pagpalain tayong lahat. Kaya si Pablo, ayon sa kanyang pangaral, siya'y natatakot. Bakit? Baka magsakripisyo siya ng walang kabuluhan. Amen? At habang tayo pa narito, hindi pa tayo nakasigurado. Hindi pa tayo nakakasiguro, mga kapatid. Dahil may kaaway po tayo, may kalaban po tayo. Kaya sabi ko kanina, ang labanan ngayon ay hindi labanan literal. Ito ay labanan namang espiritual. Amen? At sa labanan ng espiritual, napakahirap ito, mga kapatid. Mismo mga kasama mo sa bahay, yan ang gagamitin ng kaaway pag kulang sila sa pananampalataya. Kahit na Kristiyano na sila. Pag sila nagkulang sa puri, kulang sa pananampalataya, sila ang gagamitin ng kaaway. Ha? Sasabihin sa'yo, oy, dalo ka ng dalo yan. Hindi naman kayo lumalago. Kayo na lang lagi. Sino bang magpuri sa ating mahal na Panginoon? Alam namang mga bato na yung magpuri sa Diyos. Amen. Tayo binigyan tayo ng labi para tayo magpasalamat, magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. At kapag mahina ang loob po natin, mga kapatid, magagalit po tayo. Pero hindi. Mga kapatid, pag-ibig ang dapat natin ipakita. Amen. Huwag tayong magalit dahil sa Biblia, mapalad ang pinag-uusig ng dahil sa akin sapagkat nagpahingalan sa kanila ang langit. Buhay na walang hanggan, naghihintay. Natural lang sa Kristiyanong usigin. Ang mahal na Panginoon, hindi ba inusig? Inusig siya. Amen? Sa kanyang kapanahunan. Ganun din tayo. Walang pinakakaiba. Kung paano pinag-uusig mga Kristiyano nung araw, hanggang sa ngayon, ganun pa rin. Maranasan natin yan, mga kapatid. Amen. Hindi talaga natin maiiwasan yan. Dahil kasama na yan sa ating paglilingkod sa Diyos. Amen? Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi nito sa Galatia 4:11, Galatia 4:11, buksan po natin. Dito po sa aklat ng taga-Galatia, Kabanata 4, ang talatay 11. Ako'y natatakot tungkol sa inyo. Baka sa anumang paraan ay nagpagal ako sa inyo
ng walang kabuluhan. Amen. Amen. Yan ang tandaan natin mga kapatid. Kasi huwag natin sabihin malakas tayo. Amen? Huwag natin sabihin tagumpay na tayo. Nasa laban pa tayo. Para nasa gira pa tayo. Hindi pa natin napapatay ang kaaway. Amen? Hindi pa rin naging matagumpay. Nandito pa tayo, lumalaban pa tayo. Ang tunay na tagumpay, mga kapatid, pag nag-rapture, doon mo makikita kung sino talaga ang nagsisikap na maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Tandaan po natin, mga kapatid, ang rapture, hindi po natin isandal sa iba ang ating pananampalataya. Sa mga kasama natin sa bahay, hindi natin pwedeng isandal sa kanilang ating kaligtasan. Amen? Kahit kapatid mo yan, kahit magulang mo yan, kahit asawa mo yan, hindi pwede natin isandal sa kanilang ating kaligtasan. Kinakailangan personal ipagtrabaho po natin ito. Amen? Amen? Personal na ipagtrabaho. Sabi rito ni Pablo, ako'y natatakot tungkol sa inyo. Baka sa anumang paraan ay nagpagal ako sa inyo ng walang kabuluhan. Anong ibig sabihin? Ito po yung mga mahihinang Kristiyano. Amen? Yung mahinang Kristiyano, mga kapatid, kinakailangan, mga minmahal, isipin po nila habang may oras, habang may panahon, pag sumikapan na sila po ay makasunod sa tamang pamantayan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Wala nang panahon na tayo po ay mag-question o magsisihan. Hindi na natin kailangan yan. Pagdating ng pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang kailangan ng Diyos, yung ating pananampalataya. Amen? Amen? Hindi natin kailangan magsisihan. Ganon ang tao. Parang daliri yan, mga kapatid. Amen? Naunawaan ba yung mga kapatid? Ang pananampalataya, parang daliri. Lima yan, pero hindi sila pantay-pantay. Hindi ba? Hindi pantay-pantay. Hindi natin pwedeng kumpara ang pananampalataya ng isa sa pananampalataya po natin. Magkakaiba yan, mga kapatid. So, valid kung ating sundin ang Biblia, mga kapatid, kinakailan nating magkaisa para tayo maging matagumpay na Kristiyano. Kahit walis, mga kapatid, subukan mo. Isang pirasong walis. Magwalis ka, maghapon, di ba itong matapos? Pero kung buong walis, hawakan mo, madali lang matapos. Ganon din sa ating paglingkod sa ating malaban, kinakailangan yung unity, pagkakaisa, para umunlad, lumago ang gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen? And sabi rito sa Pilipos 2:12, buksan po natin ang Pilipos habang may oras pa tayo, mga kapatid. Ito sa mga taga-Pilipos, Kabanata 2, ang talatay 12. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod, na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Amen. Kinakailangan lubusin po natin, mga kapatid, ang ating pananampalataya. Walang alinlangan, gawin po natin ang kalooban ng Diyos, kahit mayroon pong mga nakatingin, mga ngaral, o sino man dyan, gawin po natin yung tama. Amen. Magtapat po tayo sa lahat ng bagay. Sabi rito, kaya nga mga kapatid, kaya nga mga minamahal ko, kung paano inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Amen. Amen. Matakot tayo sa parusa ng Diyos, mga kapatid. Magsisiman tayo pag huli na, wala na. Hindi na pwede. Kinakailangan magsisi tayo habang tayo malakas, may buhay, malaya po natin isagawa ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya sa ating paglingkod sa Diyos, mga kapatid, maraming diskusyon. Kailangan natin maging matatag, maging matibay po tayo. Yan ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil na isang matatag na Kristiyano, isang matibay na Kristiyano, mga kapatid, kahit anong gawin yan, hindi basta-basta yang mabual. Hindi basta-bastang matinag yan. Amen. Dahil ang kanyang inaasahan ay ang pangako ng Diyos. Hindi taong nangako sa atin, mga kapatid, kundi
ang makapangyarihang Diyos sa langit ang nangako sa atin. At bawat isa sa atin sagrado ang pagkatawag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Buhay, dugo, ang ipinuhunan ng Diyos para tayo matubos sa kasalanan. Gawin tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Amen? May sakit tayo, may problema tayo, dumaranas tayo ng kapigatian, ang lahat ng yan, bali walang kwenta yan. Pagdating ng araw. Amen. Papalitan yan ng kasiyahan ng ating mahal na Panginoon. Sa langit, sa piling ng ating dakilang Diyos, walang karamdaman, walang kahirapan, wala ng kapigatian. Ang lahat ng yan, inilaan ng Diyos para sa mga Kristiyano. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Unang Korinto 15:58. Dito sa unang mga taga-Korinto, Kabanata 15, ang talatay 58. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Amen. Magsitatag. Unang Korinto 15:58. Ang sabi nito, kaya nga mga kapatid, kung minamahal, sabi ni Pablo, kayo ay magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. May pakinabang. Lahat ng ating ginagawa, may pakinabang. Maging sa pagpalakpak ng ating mga kamay, sa ating pagpupuri sa ating mahal na Panginoon, sa ating pagtatapat sa ating dakilang Diyos, kung saan man tayo ginagamit ng ating mahal na Panginoon, ang lahat ng yan, mayroon pong naghihintay na pakinabang sa atin. Amen. Kaya kung gaano kalaki ang ginawa mo mabuti sa harapan ng Diyos, mas triple pa roon, kalaki ang ipagkaloob sa iyo ng ating mahal na Panginoon na pagpapala naghihintay sa bawat isa sa atin. Amen. Amen. Kaya patuloy tayo mga kapatid, huwag tayong matinag, huwag tayong magpadala sa gawa ng Diablo, sa gawa ng kaaway, sapagkat ang kaligtasan, personal na pinagtatrabaho. Hindi po natin iaasa sa ibang ating kaligtasan, mga kapatid, kundi tayo mismo personal, gawin po natin yung nararapat sa ating paglilingkod sa Diyos. Amen. Sabi ng Biblia, ang sino mang umibig ng higit pa sa akin, hindi siya karapat-dapat sa karinang langit. Kaya walang ibang mas malaga. Maging anak mo yan, maging asawa mo yan, maging magulang mo yan, mas higit na mas mahalaga na sundin ang kalooban ng Diyos. Kaya sundin mo ang kalooban ng tao kung ikaw naman ay mapapahamak. Amen. Amen. Mahalaga na dapat nating unahin ang kalooban nating mahal na Panginoon bago ang tao. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya patuloy po tayo mga kapatid. Ang gawain sa lugar nito, hindi ito Bible study na. Hindi na ito Bible study. Dahil ang sinasabing Bible study, doon sa mga liblib na lugar, mga kapatid, na hindi pa nakakalam sa salita ng Diyos. Pero tayo narito ngayon, tayong lahat mga matured na. Kinakaya na lamang natin ay manatili sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Kaya sa lahat na rito, naglagay ng gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon para hindi na tayo mahirapang lumayo pa. Hindi na tayo mamamasahi pa, mga kapatid. Inilagay niya rito para mapalapit sa inyo. Para pagpalain. Amen. Ito hindi kalugihan, mga kapatid. Hindi kalugihan. Tingnan mo si Brother Abel, ha? Napatunayan niya. Ha? Yung mga katrabaho na katatanggalan na, inaalis na. Nililipat na. Eh, siyempre nakakalungkot, siyempre nakangamba ka. Sabi ko, may plano ang Diyos para sa iyo. Tandaan mo. Kung ngayon, medyo nahirapan ka sa pisto mo, dadalhin ka ng ating malapag sa isang lugar na maganda. Hindi ka mahirapan. Amen? May patunay, mga kapatid. Hindi tayo pwede magsalita nang hindi natin nalaman sa Biblia. Biblia ang ating basihan. Dahil hindi sinungaling ang Biblia. Ito'y kinasiyahan ng ating mahal na Panginoon. Kaya wala tayong magawa, kundi manatili po tayo sa salita ng ating mahal na Panginoon. Amen. Palapakan po natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Umawit tayo sa ating dakilang Diyos.